The country's headline inflation rose to 1.8% in December 2025. And for more details, we have mobile journalist Amy Atienza. Amy, it rose to 1.8%. Anong ibig sabihin nito para sa ordinaryong mamamayan? Kunyari kay Mang Juan o kay Aling Inday? Yes, good afternoon, Lord Denise. Tumaas nga ng 1.8% yung inflation rate sa bansa no, compared sa 1.5% na inflation rate noong November 2025. Meaning lang naman ito ay mas mabilis yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin, lalo na sa mga food items na sinasabi nga nilang isa sa mga main reason kung bakit nag-accelerate itong inflation rate by December. So yun isa din sa mga point of comparison no ay mas mababa naman daw ito dun sa 2.9% na inflation rate noong December 2024. And technically averaging tayo ng 1.7% na inflation rate for the whole 2025. So ibig sabihin nun mas naging mabagal naman yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pero this also doesn't mean na bumaba talaga yung mga presyo ng bilihin sa typical market and of course yung mga goods and services din na ino-offer of course sa ating bansa. Denise? Okay, Amy, you talked about food inflation. It did go up to 1.2% in December as compared to the 0.3 annual decline nung November. But ang sabi nga nila ay dahil sa paggangat ng presyo because of the holiday season, pero walang assurance na bababayan come 2026. Tama ba? Paki-explain nga. Yes, actually, ang nakikita nila for 2026 is tataas din yung inflation rate pa dahil nga kung makikita din natin, kaya may pagtaas din dun sa food inflation dahil dun sa mga recent typhoons and calamities na naranasan ng Pilipinas which severely affected yung mga agricultural farms, pati vegetable farms dito sa ating bansa. So, tumaas din talaga yung presyo ng mga panghimagas, no? So, yun yung mga reasons kung bakit. So, sa 2026, given na mababa nga yung inflation rate na na-accumulate din natin sa 2025, ine-expect daw nila na for 2026 baka slightly higher pero hopefully nandoon pa rin dun sa target no ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 2 to 4% lang yung magiging inflation rate talaga ng ating bansa for 2026. And inassure naman nila na by the first half of January makikita na natin mismo yung direction ng inflation sa ating bansa for this year. So ibig sabihin na ba, Amy, yung 500 piso no? Yung, well, tapos yung Noche Buena, no? Pero ibig sabihin ba nito, ano ang significance doon sa aking 500 piso? Mas marami ba ako mabibili? Mas konting mabibili ko? Naku, mas kaunti. Actually, kanina, after ng press conference, tinitingnan namin yung presyo no, nung mga gulay at nakita namin ako mas mahal na magpakbet ngayong 2026. So, tumaas talaga yung presyo. Naging mabagal lang talaga yung pagtaas ng presyo. So, yun yung complexity nitong inflation. No? So, yung 500 pesos na matagal na ring issue, no, kung sa Noche Buena naman yung pag-uusapan natin, maging sa typical family meal na meron tayo on a day-to-day basis, talagang hindi na rin talaga kakasya dahil once nga na nasabi natin na may inflation rate, no, hindi naman ibig sabihin ay bumaba yung presyo talaga ng mga bilihin. Mas bumaga lang yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kasi confident pa rin si DepDev Secretary Arsenio Balisacan, kasi sabi niya parang resilient pa rin daw ekonomiya natin. At si Executive Secretary Ralph Recto sabi niya, stable lang dahil ito sa mga decisive measures ng gobyerno. No? Kaya may slowing, nagkaroon pa rin daw kahit papano ng parang konting pagsuslow down nung mga previous ng mga panahon. Pero oo, okay, sorry. Okay, sige, maraming salamat sa iyo, mobile journalist Amy Atienza.